Hi church, I am Alexa. As a church, we're doing our atmosphere to make sure that the church is nice and safe for you in accordance to government regulations. Now, before you enter the church premise, there are a few things that you must all comply. So for step 1, wear your face mask. Step 2, wash your hands. Step 3. Make sure to sanitize your footwear. Step 4. Make sure to check your body temperature. Welcome. Step 5. Logbook for contact tracing. And lastly, sanitize your hands before entering and leaving the sanctuary. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, Baptizer with the Holy Spirit, Healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us. Christ as Savior, Baptizer with the Holy Spirit, Healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us. Maayong buntag sa tanan. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Life is good. Amen. Amen. Hallelujah. So before we start, let us give a clap offering of praise to our living God. Lord, we worship you. We honor you. You are our King and Savior. Hallelujah. Ang tananay mga kamot, ipakpak dira sa tong buhing Diyos. Dili ta bawal magpakpak soon. Bawal ta manganta, pero dili ta bawal magpakpak. You know that I want you. You know that I want you. Know so much more than I have before.
for you. I am devoted to you. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Amen. Wala na ilaing Savior, Lord, of our soul. It is only the name of Jesus. It is only you, Lord. You are the Savior of our soul. Thank you so much, Lord, for saving us. Hallelujah, hallelujah. Lord, we worship you, Lord God. Lord, we worship you, and we will worship you, Lord, until the day that we die. Lord, samtang karon, Ginoo, na kami, Ginoo, naapadiri sa kalibutan, na kinabuhi pa, Ginoo, we will wait on you. We will wait on you. Sa mong paghulat, Ginoo, ang amo ang tinguha sa mong kasing-kasing, Lord, that you will abide in us. You will be with us. You will change us to a Christ-like character. You will change us, Lord, na mahimo ming less us and more of you, more Jesus, na ma-reflect sa mo ang kinabuhi. Hallelujah, Lord. We worship you, O God. We worship you, Lord, with all our hearts, O God. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for
unchangeable, unshakable, unstoppable. Even the death, Lord, did not stop you from saving us. Even the cross, Lord, did not stop you, Lord God, from saving us. Instead, Lord, you used the cross, Lord, to save your people, You are God. You are God. Matayog man ang kalibutan. Matayog man, Ginoo, ang langit ug yuta, pero Ginoo ang imong trono dili matayog. Ang nakagamhanan, Lord. Salamat, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you. You are God. You are unchangeable. You are unstoppable. You are unshakable. Ining higayon na atong gahin kini diha sa pagduol sa atong buhig ang Ginoo aron sa padangat sa atong mga pagampo o sa atong mga tinguha sa atong matag usa ka kinabuhi. Una nga butang nga angay natong himuon mao kini nga atong pasalamatan ang Dios sa iyang mapadayunon nga pagpadayag sa iyang kahom, sa iyang kaugalingon, sa atong matag usa ka kinabuhi sa matag adlaw, iyang gipadayag ang iyang pagkagamhanan
ang iyang pagka-Dios nganhi kanato. Mo kana nga angay natong pasalamatan nganha kaniya nga sa diin iyang gitipigan ang atong matag usa ka kinabuhi. And we need to be grateful to God for what He has done sa atong nga kinabuhi. Second, during 2020, God is using us as a church ingon nga simbahan. Gigamit kita ingon nga simbahan because we able to help a church. We able to establish one church, and that is the Newcastle Foursquare Church. Ang Newcastle Foursquare Church natawo siya during pandemic. O ang ilang church anniversary ni atong January 12, but they decided to celebrate their anniversary unyang hapon, alas 2 sa hapon, and they manisila karon makining ang simbahan sa Newcastle Foursquare Church. Located siya sa Bago Osiero. Actually, ang word nga Osiero meaning that is a Japanese term or name meaning castle. And then new from the word Bago or Bago. So Bago Osiero meaning new castle. And then mana ang ilahang pangalan karon sa ilang simbahan wherein kita nahimong kabahin sa pag-establish silang simbahan. They are now under our administration, matawag nato, or pagtanaw. And unya Pastor Yoy will preach unyang hapon sa ilahang anniversary, and also I will install the new set of officer sa ilaha dito. And that's one thing that the Lord is doing, we as a church. Gigamit ta sa Ginoo. That's why we cannot say that God cannot move sa sitwasyon sa atong panahon, but He is the God over sa situation. He is the God over all the situation. So siya gyud ang mapatigbabaw sa tanan, dili ang pandemic. So we able to establish a church. Then second is ang Matina Biaw. Aton ing idala sa Ginoo sa mga pagampo. Because Matina Biaw, we already started 2 services, 2 Sundays nga nagkandak tag panimbahon dito. Nagsugod ta dito sa among payag, sa among payag. Onya, nakita ninyo mga bata, actually, gamay pa lang yun na sila. Gipugnan lang yun na mo nga mo adto sila sa payag tungod sa pandemya, tungod sa naay protocol. So, amo silang gipugnan nga dili isa kaayo magpunsisok. So, we as a church, we provide face mask and even face shield. Pero kontento na sila sa face mask. Wala na nato nahatag ang face shield. Unya, mga 9 families were able to attend during sa second Sunday natong ang service. Mana sila ka daghan dito. Dinha na sila sa ilalom sa among balay, sa among payag. Karon gi tabil-tabilan na gisiminto, unya gipailan og katunga nga hollow block, unya unsay gitawag ani, gibungbungan pero wala pa na human tanan og bongbong. And then we pray to God, Lord, we need to have a parcel of lot. And indeed, naay 230 square meter na jud Daplins Kalsada, unya ibaligya sa tuwa o 210,000. And then
Katong 210 dito sa title niya is 230, sorry. 230 dito sa ang title. 230 ang square meter sa title. And then, himan-himan pa na i-exist mo hapit siya og 300 square meter. So, ibaligya sa ito og 210,000. Then, I asked the church council during sa among meeting last Tuesday, can we release sa atong funds? Kay napamantay funds sa building nga gipangayo nako ang 50,000 nga pwede natong gamiton para unya sa down payment. Ang gipangayo sa tagiya is 100,000 lang ang iyahang pangayoon. Unya ang another 110 is staggered of payment. So as I said to the Lord, Lord, this is your will for us. Don't you know that atong Biyernes, while na ako dito, ang katong caretaker nagdala sa titulo. Isa pastor, na emergency akong papadili katindog kay nagsakit unya nasa Valencia. Kanang nanginahanglan ko kwarta, basig na kay kwarta din ha akong i-deposit ang akong title, titulo sa yuta. Katong paliton nato nga 230 nga square meter. Yun siya 10,000 lang pastor, basig na ka din ha. Urgent lang jud kayo moadto ko Valencia. And then na ako'y tinaguan yun nako to. Taguan yun ako to nya wala jud kabalo si Mrs. Actually karon kaganina ra jud siya kabalo nga naday ko'y tinaguan. So ingon ko nga pag uting kay nako ko basig moabot nig 20 ako ning hatag sa imo. Ako ning himo nimong i-garantor ang imuhang title. So 15 ramang jud ay naabot. 15. So akong gihatag ang 15, nagbuhat ko nuhay may kasubutan, then iyang gideposit ang iyang title. Ingon siya nga, pastor, ningon ko dahil siya nga, nagsalig man ka kaskuha. Ingon po siya nga, oo pastor, kay amigo naman ta, perminti na ko ka, sige ganhi din sa imuhang balay. Payag day, dili balay, payag. So, matong hinungdan, and then iyang gideposit ang iyang title nga ang iyang kadakon is 230 square meter and above nga ibaligya sa tuwa o 210. So I said to myself, Lord, gamay na lang jud ning 50,000 ba nga kulang. Ingon ko 50 lang katao ang ato ang gikinahanglan. Don't you know, ang 50 person, mag-raise lang siya 1,000, sulbad na ang ato ang i-down payment. Gusto ba mo mukuyog uban nako, ani? Si Amen. Amen. Para maka-down payment ta o 100,000, I already asked the permission of the church council to release the 50,000 sa atong church building. Kay nakita nako mga kaigsuonan nga kanang kinahanglan nga dili lang ta nga magiging selfish para sa atong kaugalingon. Kanang okay naman na inyong simbahan dede no nindot na kayo. Actually nay tao dinhi nagsakay og Fortuner ni pass by dinhi kay napud siya gihatag para sa atong building. Dili gud tigsimba wala. Kaila lang namo, pero ni apas by siya dinhi. Unya na siya kauban nga tigulang. Senior citizen po. Ana siya, pastor. Ikaw day pastor dinhi, ingko unay. Ako. Ana siya nga, dako naman din yung simbahan, no? Please visit us sa among simbahan sa Woodridge. Maingon po si Mrs. Sige nay, mag-visit me dito. Mag-visit me dito.
I mean, Pastor, I am a product of, katong ato ang nagdala diri sa Mid-Size Foursquare ba, si Evelyn Thompson. I am the first product of Evelyn Thompson. So, can you visit me out there sa mong balay? Inko, nay, visit me. Ana-ana po ko niya. Sige na, mo ato mi dito sa inyo ha. Pero sa kuha, nagdumili ko na ako'y kanang pagduha-duha. Well, daghay tao nga willing. Na ay mga tao nga nag-promise sila that they will join us in campaign. But, ing-ani lang, gusto na ko nga kamo mahimong kabahin ani. Amen? Katong mga tao nga nag-promise, dili taga-tuwa, taga-lain nga church. But I want to be part, I want you to be part of this program. Amen? Mani atong iyampo sa Ginoo. Amen ba? Ningon ko sa kong kaugalingon, si Mrs. si Gloria, mag-angkon siya duha ka tao, 2,000 ha, niya ako po mo angkon ko og duha ka tao. So, kung kaya ninyo isa ka tao, ingon mo nga, Pastor, mo angkon ko isa ka tao lang, isa lang. Pastor, mo angkon ko og duha. Pastor, mo angkon ko og 3. So, I tell you, makabayad pa yun ta sa atong remaining balance kung makuha nato. Makabayad ta sa worth nga 100,000 nga down payment. And nakasulti ko sa kong kaugalingon nga God is really we are doing His will. Abi ninyo, bag-ura po na ko naibawaan nga katong giagihan ninyo, Ma'am Ebs, Brother Mel, gipalit na dito sa Deka Homes. Gipalit na sa Deka Homes katong kining gitawag nga buungunan moagi mo, gipalit na dito sa Deka Homes. Gisurvey na, gitanaw na sa surveyor ang maong lugar. Ug unya ang tinago padulong magtuod. Nanay mga heavy equipment gibutang dito. Kay magbuhat nagkarsada unya, magbuhat day din ha o kanang karsada nga ilalom sa yuta moagi. Unya ang JICA nga company ang magbuhat sa karsada. Padulong dito sa Panakan. Padulong sa Tibungko day nga diversion road. Moagi din ha sa Matina Biaw. So, it's a great privilege that God using you and me, using us as a church. Amen. So, do not be amazed if there is a basket dinhi nga ibutang nga Matina Biaw Outreach program or church lot. Tungod kay kana siya intended ditong dapita. Can we all come to the Lord in prayer? As I said, number 1, be grateful to God for what He has done sa imong kinabuhi. He preserved your life. He sustained you all throughout the week. Then, number 2, pray for the ministry in Matina Biaw. Amen. More souls will be ushered in the kingdom of God. Amen. You can now start coming to the Lord in prayer.
we're so much grateful, Lord, for what you have done sa among matag usa ka kinabuhi. You sustain us. You preserve our lives, Lord. Thank you. And even you provide everything, Lord, nga among gikinahanglan sa among kinabuhi, sa among pamilya, sa among matag usa ka kaugalingon, imo gitagbo ang among mga pagpanginahanglan. Wala ikaw nagpakyas, Ginoo, og ang imong saad matuod gayud sa among matag usa ka kinabuhi. That you have said, Lord, for I will never leave you nor forsake you. That's your promise to us, O God. Nga dili gyud kami nimo pagabiyaan ni pagatalikdan. Salamat sa imong mga saad nga ikaw ni parog ni ini, Ginoo. Amo gidala usab ang buluhaton, Ginoo, ngadto sa matinapiaw. Kini nga buluhaton na tao dili tungod sa among kusog o among diskarte o kapamagihan. It is your will to advance your kingdom ditong dapita, Ginoo. Salamat, O Dios, na mahimong magmalambuon kini nga mao nga buluhaton. Salamat sa Maa Foursquare Church nga nahimong kabahin sa maong buluhaton, Ginoo. Ikaw magapanalangin pa sa kinabuhi sa matag manimbahay, mga miyembro, mga sympathizer, mga tao nga mahigugmaon nga nagasimbangan ha kanimo, Ginoo. Ikaw magapanalangin ngadto silang matagos sa kakinabuhi karon nga nahimo silang kabahin niini nga buluhaton, Ginoo. Lord, panalangini ang kinabuhi niini nga simbahan sa Maa sa mga tao nga ania nagapaminaw sa imong mga pulong og naga-apply sa imong mga pulong ngadto silang kinabuhi. Ikaw magauban og magapanalangin ngadto silang kinabuhi, Ginoo. Salamat sa generosity, sa ilang kasing-kasing, sa ilang pagkamanggihatagon. Ikaw, Ginoo, magapanalangin sa ilang kinabuhi. Bisan tuod ana sila kakabus, Ginoo. Apan kining kakabus, Ginoo, dili kini igo makapugong o rason nga dili sila makahatag nga kanimo, Ginoo. Makahatag sila tungod kay nahigugma sila nga kanimo og ngadto sa buluhaton. Padayon sa pagpanalangin sa ilang kinabuhi, Ginoo. Among itugyan nga kanimo ang among matapos sa kakinabuhi, O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Can we give God a round of applause? Amen. Before I give to Pastor Sandra the exhortation, ang first program day nato nga himuonon dito sa Matinabiao is that we will conduct a mass wedding. Tungod kay I think 4 of them, 4 couples nga nag-attend during sa service, dili legalize ang ilahang pag-uban. Unya even ang atong person of peace, dili pud siya kining gitawag nga legal ang iyang pag-uban. So gingnan ako sila nga ako'y bahala sa unsa ni kaning libre mos kasal. Maghangyon ako ang Maa Church nga mag-prepare og gamay nga salo-salo sa inyong tanan, kauban sa inyong ninong o ninang. Unya we will serve food during sa inyong kasal. Unya ang inyong lang is you just i-work out lang ninyo ang inyong papel sa marriage license and we will give you a free wedding ceremony para maligal lang inyong pagkasal. And in fact, nakabungat mo ko, sige, mo-grace ako ang funds para mo hatagan ta mo o pamiliti ang ilang din ha sa anha sa City Hall para makakuha lang jud mo og marriage license. Kay mao ra gyud na ako ang gikinahanglan ang marriage license and then we will schedule a wedding, mass wedding. Pangimbita mo kinsa pa ang wala dito nakasal kay atong apilon kay himo na tong kabahin sa Dios pamilya sa Dios. O hopefully ma-process nila unya
paghuman sa simba karon panyudto dagan ko dito. Akong i-announce sa ilaha nga mo ninyong buhaton paghuman na po dagan punta sa Bago Osyero. So ang kinabuhi dili kapoy no? Dili kapoy. Dili kapoy. I tell you, I enjoyed working diha sa buluhaton sa Ginoo. So this time, let's welcome Pastor Sadrak Masig for the Word of God. Amen. Mayong buntag sa tanan. Wala mo nakapamahaw ba, no? Kung nagluya man kayo. Mayong buntag sa tanan. Amen. Mahaw man day. Tanggalon ako kung mask kay kanina sa first service na inangutana paghuman sa wali. Unsa daw tong airport? Airport daw. Effort to siya. Akong pasabot ato. Medyo gamay patag ilong niya. Matabunan pa yun sa mas, di na maklaro ba. So, distansya bitaw mo sa kuha. Akong tanggalon ang kuhan. God is good. And all the time. Amen. Would you say amen kung moingon ko sa inyo nga, as a church, we are really blessed to have Pastor Dan. No, tungod kay ang iyang kasing-kasing na jud sa ministry. No? Unya gusto niya nga mahimutang part ana nga ministry. Dili ba blessing kung maapilta diha nga ministry nga buot ni pastor. Then kanang tinguha niya nga makasal, no? Other churches kung dili ka kasal, dili ka dawaton. Pero ang tinguha, ang kasing-kasing ni Pastor Dan is makatabang. O, dire, basig na apoy gusto magpakasal na alanganin. Pwede na mo sabay siguro, Pastor, no? Inunan ko ito akong duha ka manghodon niya kay murag. Minyuno naman po itong edad, pero nagduha-duha siguro kwarta. Pwede na ito ipasabay siguro. God is good, no? Kay naata diri apil tas, kabahin ta sa ministry nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Dan. Amen. So, before ko magsugod, magambo ta atong idoko atong mga ulo. Father God, salamat Lord sa again opportunity nga imong gihatag sa mga Ginoo to worship you, to listen to your word, O God, and even to thank you Lord for all the good things that you have done in our lives. Lord, this morning, open our hearts and mind, O God, aron makapaminaw mi sa imong pulong Ginoo, o amo kining dawaton Ginoo nga kinasing-kasing. Salamat, O God, for blessing each and every one of us. Wala ko'y mahimo Ginoo kung wala ka. Bless your word, O Lord. In Jesus' name, amen. If you have your Bibles with you, no? Ato ning ablihan diya sa Matthew chapter 6 verse 33. It says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Ang Ginoo dugang panalangin sa iyang pulong. This morning, I entitled this sermon, Above All Our Priorities. Above all our priorities. Maybe kadaghan na kayo nato ni nga dungog nga verse. Tingali bata ta gitudlo na ni sa atong ginikanan. Memoryado na kayo nato ni nga verse. But I believe na God will speak to us this morning, no? Through this verse. Gani gusto unta nako above all personal ba may priority. Kay lahi-lahi man tag priority, no? Lahi-lahi ta og buot kabuton sa atong kinabuhi. No, ang uban kay bahalag wala sa jud koy
sakyanan basta nasa ko'y balay. Ang uban pod, bahalag wala ko'y balay basta na ko'y sakyanan, no? Ang uban bahala na diha tanan basta na ko'y trabaho. Ang uban pod kalinaw lang ang gitinguha, lahi-lahi. Sa atong verse, sa previous verse Jesus had mentioned sa verse 25, the things that made us worry that would somehow become our priority. No? Kani mga butang nga makapabalaka sa ato ma-worry ta, mao pud ang mga butang nga i-prioritize nato. Mao atong hunahunahon kanunay ug mao atong i-priority. Verse 25, ingon si Jesus, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? So naghisgot siya mahitungod sa mga butang nga makahimo nga makapabalaka sa usa ka tawo. Sa life, no? Sa atong kinabuhi. Kanunay gyud ang atong hunahunaon unsa kay future nako, no? Sige gyud na nimo kung batanon ka asa ka ko mo trabaho, unsa kay nindot na kurso, no? Kung pamilyado na ka na kay mga anak, unsa kay future ani akong mga anak. So kanunay nana sa atong hunahuna. And kauban niya sa atong kinabuhi, also maghunahuna ta sa atong health, no? Kinsa ba di gusto good health? Makahunahuna ta niya trabaho, nindot nga trabaho, kinsa ba dili gusto nindot nga trabaho? Career. Ang murag artista no na career. Sana all na career. Food, no? Kita tanan makahuna-hunaan ni. Pero minten nato mauna-unaan unsa na pod ang kaunon sunod semana niya uban naapektuhan sa pandemic, nawadag trabaho, ang uban gikat ang hours. Sa una 5 days ang trabaho karon 3 days na lang, gikat ang mga hours. So makahuna-huna ta nini. Clothes, tong mga isuot, makapahimo nga mabalaka pud ta. Sa una akong trabaho kay sa McDo with uniform man. So dili ko mabalaka sa akong suoton kay na may uniform. Tulo ka pair. Karon diri sa call center, dili naman mag-uniform. Nya gitanaw na ako kung sinina. 5 naman lang ni kabuok. Magbalik-balik jud ni. Ay napagod uban pero gipanalangin naman ta sa Ginoo, murag ni dako man. Di na maigo. Naguna-una ko. Palit siguro ko kan 5 ka Levi's, 6 ka Wrangler, pair dyan na pantalon o kuan. Pero tinguha lang na nako, wala pa dyan ko kwarta dyan. Mao na ang mga butang nga pa-worry sa ato And even sa atong panahon karon, napadyoy dugang pa jud no kaning virus, di ba? Unang kuan jud sa virus, pila ka buok patay, kinsa may dili ma-alarm, kinsa may dili mabalaka, di ba? Kinsa may dili makahunong lang na diri sa Pilipinas, na sa Davao, na positive na daghan na kay niabot sa atong una-una. Apektuhan atong trabaho. Ang mga gusto mo eskwela, unsa naman ni pag-eskwela? Pero naman gyapon online. Ang uban dili gusto maminaw sa online. Mo post lang ang ilang lawas dito sa laptop, mo na sila. Una-una sa maestra ay nag-loading ni. No, how pud kay no? Kita mo na sa mga video. Abi ni mog nag-loading siya pero iya ra dang gi-post yang sarili ana. How sad. Makauna-una ta, mabalaka ta, vaccine no? Sig na yung mga naguna-una nga, sig mukirig na noon ta ng vaccine. Lahi na noon na itong linakon, nag-ilingo-lingo na itong ulo. Makauna-una, mabalaka ta somehow. Ang uban, nangandoy paghapog, nindot na balay, sakyanan. Ang uban, daghan na kay vlogger no? Daghan na kay nag-vlog, kay na-income dito. So, ang uban po, COVID na lang Lord, wa pa dyan tayo love life,
No, wala pa dito kauyaban ni Lord. Mubalik na lang ka. May ganing gitudloan mi ni Pastor Dan nga dili gyud maging di gyud tay si boy. Umuidad na kag 40 nya. Pangutanon ka nga nung wala pa man kay uyab ay magisiboy. Mao gyud na imong rason. Pero ang pinakaunang gitudlo ni Pastor Samoa, naagi man gyud mi ka Pastor Dan, nga mao pud diyang naagyan. Be gentle lang yun. Be gentle lang yun sa kababae. O tanan. Dili tanan isa ra gyud. Ihatag na sa Ginoo sa mo. And even sometimes gagmay nga mga butang nga mabalaka ta. Kani mga labhunon no, usay gamay ra kay na ba? Pero mabalaka kasi mo yaw-yaw ka daghana na ni labhunon uy. Puro naman lang ni bulingon, daghan naman kayo. Di isa ka mo simba, Lord. Unahon sa nako ning bulingon. Unahon sa nako ning mga hugason. Unahon sa nako ning akong anak, di isa ko mo simba. And wala na to nahuna-hunaan. Nareklamo ta nga daghan tay labhunon. Ang tinuod diha, daghan tay gisuot, daghan tay sinina. Gipanalanginan ta sa Ginoo, nganong daghan kay hugason? Daghan kay gikaon. O na kay gikaon. Nay mag-asawa nga mangayog anak. Ngayog anak sa Ginoo. Karon nanay anak dili na kasimba. Sister, brother, wala man lagi. Ang bata pastor lagi wala yung magbantay lagi. Na dili jud mi kasimba pastor, di gyud na mo mabian. Kadto na ang priority. Na ako'y gagaw ng post nga ngano daw ni kuha og iro para magbantay sa balay unya dili daw pabiyaan ang balay kay wala daw magbantay sa iro. Bitaw no? Mukuha og iro kay para na magbantay sa balay pero dong ayo biyae ang balay kay ang iro way magbantay. Ingnon ta tanako nga ingna na imong kuan nga hikti na lang niya akong liog ilabay ng iro kaya ako nalay mo bantay diri sa balay. Ako mao ko. Usahay gagmay lang kayo nga mga butang. Pero usahay na dito atong hunahuna. Rather than to set aside those things and go to church and inigmatan nimo sa buntag, open your Bible and imbis na kadto ang imong unahon. Usahay napod sila ginatawag og family day. Ay family day karon ra ta nagtapok Domingo. Mulaag ta. Ang ilang hunahuna kalipay lingaw-lingaw. Dili ang pagpasalamat sa Ginoo ingon na pamilya. Mao ni ang mga butang na makapaworry sa usa ka tawo. Then you might say, Lord, unya na lang ka Lord, makasabot man ka nara man ka diha. Or ang imong mga amigo, mga kailan nimo, ayaw sagsimba. Unya na nang Ginoo. Napagayuban pilosopo. Sa na makakwarta ka diha, simba-simba nimo makapalit kag bugas dira. Ha? Napayuban pilosopo nga mga kailan nato no kaning walay Ginoo. Unya na, paning kamot, maka-income pa ka ning Domingo, daghan pa kay makuha. Nakoy amiga ingon siya nga short lang daw ang life. Ingon siya sa kuya, short lang atong life. Ang mura pag ako'y gisira na siya, short lang atong life. Mao nang ako, buhaton nako kung unsang makapalipay sa kuha. Ngano man day, unsa day makapalipay sa mo? Kuan man gid kuya, oy kanang babae jud akong gusto. Anak ko patay. Ingon ko sa iya, life is short. Tinuod jud. Tama jud ka, life is short. Mao nang buhata kung unsay makapalipay sa Ginoo. Because I know, one day, kung imo nang buhaton, ikalipay ra pud na nimo. Pilia kung unsa ang makapahimaya sa Ginoo. Kay gamay lang kayo ang kinabuhi sa tao.
Tulo ka butang nga eternal, it is God. Akong naibalaan nga eternal. It is God, heaven, and hell. Kung nakay Ginoo, after sa imong, pila lang ang kinabuhi sa tao, 70 years, 75 years. After kung nakay Ginoo, langit ka padulong, that's eternal. Wala na katapusan. Life is short, kung wala kay Ginoo, after sa imong kinabuhi, wala nimong gidawat si Jesus, you will go to hell. That's eternal. Nahinuktok siya. Sa atong kinabuhi, gikinahanglan nato hunaon-naon, 100 times, 1,000 times, many times, kung unsa ang atong giprioridad karon sa atong daily routine. Itong matag adlaw-adlaw, pag mata sa buntag, before matulog, sa trabahoan, unsa akong giprioridad? Kabahin ba ang Ginoo sa akong daily life? Remember this, that the things that become more important than God will become our idols and will become our priority. In Exodus, yes, giving us a warning. In Exodus chapter 20, verse 3 to 6, you shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above or in the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, ingon ang Ginoo, the Lord your God, am a jealous God. No? Buot sa Ginoong ang atong intention, ang atong tinguha kanunay, ang atong first na priority kanunay siya lang yun. Nga walay butang nga ikapuli sa atong Ginoo. Ingon siya, for I am the Lord your God, am a jealous God. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Of all the things we think are important and valuable, ato ning hinumduman, God controls it all. God owns everything. Doon ay usa ka illustration. Usa ka tao sa airport, maybe nakadungog na mo ani nga story. Na siya flight and then naghulat siya sa iyang flight. Dito sa airport, ni-order siya og a box of donut, coffee, and then nasa yung news. Man dito sa airport, nangita siya og kalingkuran. While nagpaabot sa iyang flight, nangita siya og kalingkuran dito. Man, nakakita siya og isa ka table nga na isa ka tao pod nga naglingkod. Lingkod siya dito. Butang niya iyang bag. Niya, basa siya sa iyang news. Inom sa kape. Man, kuha sa iyang donut. Tingala siya nga ang tao nga nasa iyang atbang, gihinay-hinay og bira ang box sa donut. Niya, pagtanaw niya, ano sa manintawanan ni nga? Murag na, daot mo siya ito. Mangilog man. Niya, kaon po tong tao sa donut. Nauna niya, while ni kaon ng tao, nagasmile ang tao sa iya. Iya na pong gibira ang box sa donut. Tanaw siya, man, kaon na po siya. After niya kuhag isa, gibira na po sa tao ang box sa donut. Ano siya, di gini mayo niya. While nagakaon ang tao, sige tanaw siya, nagasmile ba? Daot yun siguro na, ay problema ng tahanan. Bira na po niya ang box sa donut. Di rin na tumoy sa iyang table. And then, i-announce na ang airlines na mulakaw na yung flight. Mulakaw na yung airplane. So, yun na niya kuha ang iyang box sa donut. Tanaw niya ang tao, human, kuha niya yung bag. Dito sa ibabaw sa iyang bag, naaday dito ang iyang box sa donut.
Pag action niya kuha siyang bag, naaday dito ang donut niya. Kadtong iyang bira-bira sa tao dito. Imagine that. Nasulod siyang una-una, suko pa kay siya, no? Imagine that nga, unsa ka maayo ang tao. Nga nikatawa lang sa kadaghan na niyang nakuha. Late na niya nga realize nga ang donut nga iyang sigikaon, dili day iya. Usahay atong kinabuhi ng anak. Abi nato nga, every time nga mo spend ta og time diya sa Ginoo, mubasa tag Bible, muampo ta, muadto tag simbahan, makuha na nga tong oras. Mupahulay man gid unta karon Domingo man. Mupahulay ko kay karon ra akong rest day. Matulog sa gid unta ko. Abi nato makuha na atong kusog ba no? Abi nato kung mamasahe ta padulong sa simbahan, makuha na akong kwarta, muna na ni. Abi nato kung muhatag ta diha sa Ginoo, makuha ang blessing nato. Actually, ang tinuod, God owns the donut. Sige tag spend, sige tag gasto, sige tag kuha sa mga blessing niya every time na makahuna-una tanga mo share. Ang pagtuna to nakuhaan. Actually, ang tagiya day atong tanan ng Ginoo. Ang atong kusog, no? Ang atong kinabuhi, ang atong time, ang natingala mo nga, paspas na kayang oras. Grabe, paspas na gyud kayo. Ginoo ang tagiya sa oras. Ginoo ang tagiya sa oras. Sa ulahing mga adlaw, kuhaan sa Ginoo ang oras. Dugaya sa wali, uy. Kuhaan na po akong oras. Ako'y buhaton dito ba? Abi nato nakuhaan. Pero ang tinuod, ang tagiya sa oras, ang Ginoo. Ang tagiya sa panahon, ang Ginoo. Makuha na po akong kusog, magtukog simbahan. Mismo pahulay ko. Above all, what do we need to prioritize? Unsa man gyud ay ang kinahanglan nato unahon. Duha lang kabutang atong isgutan karon. Una, God's kingdom. Kung mayon tag kingdom, it is a country, state, or territory ruled by a king. That is a kingdom. Na usa ka hari, unya tanan nga iyang sakop o tanan nga under sa iyang sakop, siya amoy tag-iya. Siya ang naghatag sa balaod. Unlike sa president, ang dili siya tag-iya sa isa ka country, no? Na siya mga na siya mga group of persons nga nagdumala. Niya sa isa ka kingdom, ang king, kung unsay word sa king, mao gito'y masunod. Siya ay tag-iya sa tibuok niya nga sakop. And when we say God's kingdom, it is the rulership of God in our life, which Jesus is the king. We are under His dominion, His law, and His authority. Kung mayon tag God's kingdom, it's about accepting Jesus and allowing Him to take full control of our life. No? Na siya magdumala sa atong kinabuhi. In Psalms 24 verse 1, it says, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it." Klaro ba? Ang kalibutan, iya sa Ginoo. No? Tanan nga nasa kalibutan, kita naman ta sa kalibutan, iya ta sa Ginoo. No? Siya ay tag-iya. Siya mo'y hari. And God's kingdom is when we allow Jesus to take full control of our life. Kita, kadungog mo atong kanta nga, kinamdam ko atong, I'm blessed and I know that I am. Siniki, ginakanta to niya sa una. Because Jesus take control of my life. Kabalo ba mo ang kanta? Di lang ako kantahon no kay basig. Pakantahon na lang ko ninyo piraminti. Bitaw. I'm blessed
and I know that I am because Jesus take control of my life. I'm blessed because He walks with me and He leads me wherever I go. Unya human mangutana day na. How are you? Wana nasong leader. How are you, young people? Unsay tubag? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Nindot no, tingog no. Kay numdum ko ato nga kanta, kung si Jesus daw mag-take control sa atong life. Mabless. Mabless gid ta og mabless ug mabless. Nya mangutana mo siya, how are you? How are you, woman? How are you, men? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. May na lang di siya mangutana, how are you, mga single? Adaghan di manguli. Nya kadto nga time murag nabay time. Murag single pa pug ko ato. Char. How are you, single? I'm blessed. Blessed gihapon eh. Balag wala iya basta na si Jesus. Hallelujah. For us to understand God's kingdom, we need to go into process or natay mga butang nga i-consider. Una, you must be born again. Naba diha? You must be born again. In John chapter 3 verse 3, it says, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So maning born again. Being born again, it means giving up your old life to live a new life through Jesus, through Christ Jesus. Becoming born again might sound difficult, but God has made it easy because by accepting Christ, you can come before God and be born again. Pila sa inyo sa una nga wala pa mo kaila sa Ginoo, different, lahi jud kayo ang inyong kinabuhi. No? Dili man tanan sa ato gipanganak nga Kristohanon nga nangalagad na ang imong ginikanan daan. Some of us na old life na dili nimo ma-imagine giunsa nimo pag-turn diha sa Ginoo. And I am kanang na-inspire kay ko sa kinabuhi ni Brother Jerome, no? Na share mi ni Nikki kung unsa siya before o kung giunsa siya pagbago sa Ginoo. Nahimo siyang born again spiritually. Giving up your old life. Sa una, mutanaw lang siya. Nagtinguha lang siya, gusto ko mutugtog. Karon, nana siya, nagtugtog na siya. Wala siya gibuhat, pero nahimo nga panalangin sa tao nga nagtanaw saya. That's life nga nahimo nga bago, born again diya sa Ginoo. And ikaduha, you must endure suffering and persecution. Once nga na kay Jesus, once na kay Ginoo, ayo gito atong ningon sa imuha nga pangalagad si Ginoo kay kung na kay Ginoo wala jud kay problema. No? Dili jud ka makadangat og mga kasakit. Dili jud ka makadangat og kalisdanan. Dili jud na tinuod. Kayang tinuod ma-experiencehan yun nato ang trials, ang testing, ang mga temptation sa kinabuhi. The more nga mupaduol ka sa Ginoo, the more ang yawa nga birahon ka palayo. The more nga maningkamot ka nga maduol sa Ginoo, mubasa, muampo, the more pud ang yawa nga muhatag sa imong temptation. The more pud ang yawa nga muhatag sa imong testing, pagsulay sa imong kinabuhi. Mao na ang life nato nga Kristohanon. Unsay iyang ingon? Sa Matthew chapter 5 verse 10, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Una-una ay igsuon nga bulahan day ka. Kung agdahon ka sa imong amigo, sa imong amiga, shout sa ta. UC sa ta, laag sa ta. Night out sa ta. Saturday night sa ta. And you say,
dili lang ko. Tawgon dayon kaninyo. Sunod, kita ninyo tawgon na kag pastor. Pastora. No? Dili na normal sa ilaha. Pero sa ato mao nang kinabuhi nga Kristohano. Usay masakitan tayo no, binuangan ba? Na simba mo, ay kamo dahil nang kanang magdaig-daig, kanang taas-taas kamot. Ana ang ilang tanaw. Pero sa ato nga nakaila sa Ginoo, mo nang pinakadako nga butang atong mabuhat sa atong kinabuhi. And kung maka-experience ta og mga ingon ana nga mga istorya, binuangan ta. Ingon sa Bible, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Ikalipay. Ako kadaghan ako naka-experience ana Bisag asa ko mabot nga trabaho. Oy, pastor. Tawa lang. Pero atubangan sa Ginoo dako na kayo atong nabuhat. Kung atong gikalipay ang mga kasakit nga atong na-experiencehan. Doon na yun sa kabatanon. Ngun siya, katong wala pa siya nakaila sa Ginoo, grabe ang iyang experience. Man, nakaila siya sa Ginoo. Niagi siya og mga persecution. First, iyang family. Kaya siya man ang unang nahimong Kristohanon. Sacrifice gid siya. Siya ay muhuga sa balay, siya ay manghinlo, laba. Gipakita gid niya unsa ang kinabuhi nga Kristohanon. Pakita gid niya. Niya nakita sa iyang mga igsuon, sa iyang ginikanan nga lahi na siya. Nausab na siya. Human hinahinay siya gampo, hinahinay siya share sa iyang mga igsuon, sa iyang pamilya. Karon kay nidawat naman po ang iyang pamilya. Naluwas na tanan. Unya, mangyapon ang hugason, di man na mawala. Ingon na yung mga igsuon nga. Dong, hugason diri. Yang mama, daghan may hugason. Ingon siya. Kamoy panghugas diha, iya tag kaluwasan. Kabalo man siya nga. Once nga makailan na sila sa Ginoo, kabalo na sila unsa ang pagantos, makasabot na sila. Marunong pud no? Wise ba? Wise man ba? Kamoy panghugas diha, iya tag kaluwasan. Karon ana siya, tanday-tanday siya sa iyang tiil. Karon kay pareha na tatana ang pagtuo. Kamoy panghugas diha. Ikatulo, for us to understand God's kingdom, make every effort. Tarungon na gyud na ako litok ko. Maglisod jud og pronounce po dani. Make every effort. In 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11 it says, "Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ." Once nga atong nadawat si Jesus, atong hinumduman kanunay to do our best. Make every effort every now and then. Buhata ang pinaka-the best nga imong mauna-unaan para sa Ginoo. Nganuman, kay kung imo ning buhaton, you will never stumble. Matag karon ug unya kung imo i-prioritize ang Ginoo. Matag minuto, matag segundo, matag mata nimo sa buntag before ka matulog kung imong huna-hunaon kanunay. Nga i-prioritize nimo ang Ginoo. Dili ka ma-stumble. Mubarog ka tubangan sa Ginoo. And then, ikaupat, put it into practice and teach. In Matthew chapter 5 verse 19, "Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches other accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven."
Pila sa inyo ha, nagkinabuhi mo, nga sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ikinabuhi ninyo ang pulong sa Ginoo. Ikinabuhi ninyo ang pagkamatarong sa Ginoo. Igsoon, ang atong kinabuhi dito sa kalibutan is a preparation of our life to be in heaven. Kung giunsa nimo pag kinabuhi karon diri sa kalibutan, that will determine kung asa ka padulong after we die. Ang atong kinabuhi sa kalibutan once we receive Jesus, mo'y magtultol ka nato kung asa ta padulong. It's either you will go to heaven or you will go to hell. And because in heaven, kinahanglan nga ang atong kinabuhi, langit nun nga pag kinabuhi. Because in heaven, there would be no more worries, no more temptation, no more hatred, no more fear, no more sin. The only thing in our mind dito sa langit is to worship God, is to glorify God. Mao ba na ang butang nga imong gi-prioritize karon nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kay mao na ang butang nga atong buhaton sa langit. Wala na'y mga kabalaka, wala na'y problema, wala na'y pagsulay, mga kasakit. Puro na lang kalipay, paghimaya, pagdaig sa Ginoo. Ikaduha, and this is the last. Unsa ang gikinahanglan nato i-prioritize? Ikaduha is His righteousness. Why is it His righteousness? Why is it God's righteousness, not someone's righteousness? Na may mga great character in the Bible. Abraham, David, Jacob. Nganong dili man ang ilahang pagkabalaan, pagkaputli ang gihimo nga example. Nganong dili man example nga usa ka tao? Because in Isaiah chapter 64 verse 6 it says, all of us become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Kaya kung ang atong pagkabalaan, kung ang pagkabalaan sa tawang basihan, sama ra daw na sa hugaw nga trapo atubangan sa Ginoo. Tungod ang atong Ginoo, perfect. Putli o balaan. Question, where we can find the righteousness of God? Brad, asa man nato makita ang pagkaputli, pagkabalaan sa Ginoo? Wala man nato siya nakauban, si Jesus. Wala nato nakita kung giunsa niya pag kinabuhi. Pero atong mabasa sa iyang pulong. Ang iyang mga tudlo, ang mga buot, nga mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang mga ikalipay sa Ginoo sa atong kinabuhi na adiri. Ang mga ginatudlo ni Jesus na adiri nato makita. Ang pagkabalaan sa Ginoo na adiri. Seek first His righteousness, the righteousness of God na adiri nato makita. Seeking for God's kingdom will not just stop when we already receive Jesus. Dili lang dito muhunong. Anak ko'y Ginoo, okay na to. Nidawat na ko kay Jesus, okay na to. Simba ko Domingo, okay na to. Apan sa pag-una, sa pagkaputli o pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. In Psalms chapter 11 verse 7, it says, for the Lord is righteous, He loves righteous deeds. The upright shall behold His face. Sa other translation, it says, the upright shall see His face. Buot ba nimo makita si Jesus? Buot ba nimo makita ang taong namatay alang sa imong mga sala? He says, for the Lord is righteous. He loves righteous deeds. Nganong kinahanglan nato unahon ang pagkaputli, pagkabalaan sama kang Jesus. Aron one day makita nato siya. Gusto ba mo?
Buot ba ninyo nga makita na ikanta na ingon, but I long to see the one who died for me. No, nindot kayo, no? Na makita nato ang iyang dagway, ang tao nga namatay alang kanato. Being righteous literally means to be right, especially in a moral way. The righteous person not only does the right thing for other people, but also follow the laws of the Bible. Ang example, illustration is same sa atong government. Ang atong government na ay mga laws, na ay mga balaod, no? Nga ipatuman sa ato. O usahay, makauna-una tanga lisod. Nayuban balaod nga lisod na sample lang karong nay COVID, nay mga health protocol such as kanang mga QR code, no? Daghan kayo mga nagreklamo ato sa internet, unsa man niyo lisod man kay ni magkuhag QR loading man kay nilang kuan. Daghan kayo nagpost, no? Na nagreklamo ba? And then social distancing, face mask, face shield, travel permit. Usay makaingon ta, usay. Pero kung atong sundon, makaayo para sa toa. No? Ang benefits is para sa toa. Kung naka face mask ka, kung naka QR code, makasulod ka. No? Walay kuti, scan, sige. Naka travel permit. Usay, una-una to lisod. Same sa balaod sa Ginoo. Higugmaa ang imong kaaway. Lisod, no? Lisod kayo, grabe. Maunay tao nga nagpasakit yun sa kuha. Lisod yun kayo na ako daw aton. Lisod kayo higugmaon. Ang balaod sa Ginoo sa lisod. Higugmaa ang imong silingan. As you love yourself. Grabe, kalibakira na akong silingan. Kamaot ang nagbatasan. Sa ilisod. Pero kung imong sundon, makaayo alang kanimo. No? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Usahay, kaapoy naman, Lord. Kaapoy naman mahigugma sa imong Ginoo. Pero kung imong sundon, ang balaod, ang pagkaputli sa Ginoo, the benefits, isalang rapod sa imo. Now, this is the warning. In Matthew chapter 7, verse 21, it says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So, unsa man gyud ang to prioritize? Unsa man gyud ang pasabot to prioritize God's kingdom? Have you been already to the point na nangutana na ka sa imong kinabuhi? Lord, unsa man gyud will nimo sa akong kinabuhi, Ginoo? Unsa man gyud ang kailangan ako hunaon? Busy na kay ko to fix things sa akong life. Unsaon ako pag-settle sa akong family, unsaon ako pag-settle sa akong relationship, unsaon ako nga nindot akong future, akong trabaho, unsaon ako nga magkaroon ko ani nga butang, unsaon ako magkaroon ko og kalinaw, kalipay. Unahang Ginoo. Tagaig first nga priority ang Ginoo sa imong kinabuhi. And He promised nga kanang tanan nga imong gikabalakan, kanang tanan nga imong worries, ingon pagay siya, gipakaon manggani nako ang langgam, gisininaan manggani nako ang bulak. Wala sila naghago, pero giprovide manggani nako ang ilang unsa na lang ka ikaw? Unsa na lang ka kita nga tao? No?
Unsa kaya ang mga butang nga nasa inyong una-una karon nga inyong gi-priority? In my conclusion, Dr. Miles Monroe once said, "Success is not having a lot of money, not having a big house with cars, not having a lot of friends and a lot of plaques on the wall, or becoming famous. Success is really very simple. It's when you discover your purpose and completing it before you die." Kung ang imong gi-prioritize karon alang sa imong kaugalingon is those things. Paunsa ko magkaroon ani, paunsa ko maging successful, paunsa ko maging makaangkon ani nga mga butang. O kung maangkon ani mo na, nagihapoy kulang, that's the time nga makaingon ka dili pag yun ito mao ang success. Ingon siya, simple lang kayo. It's when you discover your purpose and completing it before you die. Ang pangutana, nasayran na ba nimo ang katuyuan sa imong kinabuhi? And another, mo ba na ang imong gi-prioritize karon sa imong kinabuhi? Mo ba na above all the things nga imong nasa imong una-una nga gusto nimo maabot, maangkon, nga gusto nimo i-fix, gusto nimo i-set sa imong kinabuhi? Above those things, gi-priority ba nimo ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong? May I request everyone to please stand. And na ko'y last slide. Na, Jess. Yun sa usa ka NBA player. Yun siya. People say, "What are you depressed about? You can buy anything you want. You can buy anything you want." Ngayon siya, "I wish everyone in the world was rich so they would realize money isn't everything." Dili day kwarta, dili day salapi, dili ang mga butang ani nga kalibutan ang makapasatisfy sa usa ka tawo. Nga makaingon siya nga fulfilled siya. Kita nga dunay Ginoo nasayod ta. Nga ang butang nga masatisfy ta, nga ma-serve nato atong purpose is to prioritize God in our life. Mata ka sa buntag, una ang Ginoo. Basaha ang pagkamatarong sa Ginoo. Seek God's righteousness through His Word. Seek God's presence through talking to Him, speaking to God. Diri lang nato makaplagan ang pagkamatarong sa Ginoo. Last question. What makes you worry? What is your priority right now? If you seek God's kingdom and His righteousness, remember that God owns everything. Tanan imo nga gikinahanglan, naana sa Ginoo tanan. Naana na sa iya tanan, everything. You just need to prioritize Him. It doesn't mean nga, biyaan ako akong trabaho, biyaan ako akong pamilya, dito ko magpuyo sa simbahan. No. Just give and seek God first sa matag oras, sa matag minuto, sa matag segundo sa imong kinabuhi. Just prioritize kung unsa makapahimaya sa Ginoo, kung unsa ang paminaw nimo malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nay kanta nga nagingon, magunsa man ang kanyag ning kalibutan kung ang Ginoo dili nato makauban, kung ang Ginoo mawala sa atong giliran. Bitaw no?
magunsa man ang tanan butang. Kung ang Ginoo dili nato kauban. I was asked by our OC, operation consultant, ingon siya sa kuha, dili na ba daw ko mobalik sa McDo? Kaya ang status na mo is floating pa lang mi. Kung mag-open daw mi og April, dili na ba daw ko mobalik? Ano ko ma'am, decided na ko ma'am, dili na ko mobalik. Ingon siya, ha? Unsa day na imong trabaho karon? Pila day imong sahod? Tagay kog bugat nga rason nga dili na ka mobalik dire. Nanana kay posisyon. Ingon ani akong sahod ma'am. Ingon siya, ha? I-compare ni mo na nga sahod. Compare dire 6,000 a month ang mawala sa imo. Imagine that, 6,000 a month. Tagay kog bugat nga rason nga biyaan nimo ning McDo. Ingon ko saya, ma'am, rest day ko og Sabado og Domingo. Makasimba ko. Makita ra na ko ang kwarta. Pero ang panahon dili na nimo mabalik. For almost 3 years, sigog pangandoy, Lord, na maabot unta ang time nga Domingo gyud akong rest day, Lord, para makasimba gyud ko, para makapagamit ko sa imo, ha? God allows pandemic, laliman nimo na. Ingon na ana ta kag higugma sa Ginoo. God allows pandemic, daghang kay napektuhan. Pero sa akong una-una, gi-allow to sa Ginoo para sa ko, para magsirado ang McDo. Makakita ko og Domingo. Ingon na ana, kamayo ang Ginoo. Kung ato siyang unahon. Ato ning kantahon before I pray. Nga kanta. Unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kinaran. Yes, Lord. Unsa man ang kaanyang ng kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makahubad. Amen. Labaw sa tanang butan, Yes, Lord. di kinahanglan ka. Hallelujah. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butan, gihigot na ka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Hallelujah. Sa man ang Yes, Lord. katigayunan, Mo ang kini nga mga pagampok nini ang kabuntagon. mawala ka Lord, magunsa man ko. sa akong kiniran. Kung wala ka sa akong kinabuhi, Ginoo. Sa man ang Yes, Lord. kaanyag ng kalibutan, Mangkon man ako ang tanan, Lord. Dili ka na ako makauban, Ginoo. Yes, hallelujah. Labaw sa tanang butan, ikinahanglan ka. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butan, gihigot na ka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Labaw sa tanang butan, gihigog maka. Kay ikaw, Amen. Ginoo, ang kinabuhi Yes, Lord. ko. Hallelujah, Jesus. Lord, labaw sa tanang butang among gitinguha. Lord, labaw sa tanang butang nga pagtuon namo bililhon Ginoo ni nga kalibutan.
Labaw sa tanang butang nga among gikabisihan, Ginoo. Above all things nga among gi-priority, Lord. It is you, your righteousness, O God, nga among gikinahanglan, Ginoo, sa among kinabuhi. Lord, pasaylo ami, Ginoo. Kung daghan nga panahon o oras ang among nasayang, Lord, just to focus mga butang alang kanamo ug dili alang kanimo. Pasaylo ami, Ginoo. Tingali taas na nga panahon ang among nasayang, but Lord, dili paulahi ang tanan, Ginoo, to once again and Lord, bisan pag pila kawali among madungog, Ginoo, about prioritizing your righteousness and your kingdom. Kung dili mismo kami ang mo desisyon nga unahon ka, dili na mahitabo sa among kinabuhi, Ginoo. Busa, Lord, guide us. Give us your grace and your guidance. Aron, Ginoo, makahimo mi sa butang abot nimo ipahimo. Mahimo namo ang katuyuan sa among kinabuhi samtang napami diri sa kalibutan. Salamat sa imong pulong na magpahinumdum ka namo kanunay, Lord. And even, Lord, as we give our tithes and offering, O God, salamat, Ginoo, that mahimo kining kabahin sa imong gingharian. And that as you promise, Lord, you will add everything, Ginoo, nga among gikinahanglan once na muhatag mi diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, for giving us strength sa another week na pod, Ginoo. For giving us protection and guidance, knowledge and wisdom. Kalinaw, kalipay sa pamilya, Ginoo. Lord, peace and joy imong ihatag, Ginoo. Salamat, Lord, for the unity sa matag pamilya, Ginoo. Salamat for the good health, O God, na imong ihatag sa matag usa kanamo, Lord. And sa among pagpamauli karon, we thank you for all the things that you have done, Ginoo, this morning. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma. Amo kang daigon, Lord. Amo kang simbahon sa among kinabuhi, sa among nabilin nga kinabuhi. Amo kang daigon, Ginoo. Pasalamatan hangtod, Ginoo, kuhaon na nimo kini nga kinabuhi. Ug hantod sa adlaw sa imong pagbalik, Lord. We praise your name, Lord. We glorify your name. We magnify your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Atong tagarog makasog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Amen and amen, Lord. Thank you. Amen. Before ninyo i-drop ang inyong offering, and we already have our closing prayer and prayers unsay tawag ani sa atong offering o closing prayer, nakoy i-announce alang sa inyong tanan that this coming Sunday, that is 31, we will be having an election of officers, new set na po sa mga opisyalis for 2021. Adunay duha ka na-retain sa Church Council, and then this coming Sunday will be also our election. Then out of 3, we need to vote 2 nga Church Council, and these 3 nominees are qualified as they present kini nga mga tao. We have Delihero Evelyn, Darla Jerome, Solon Ray. So nasuta na mo that they are kining faithful in serving the Lord. Si Ray na kaganina, pwede akong hangyoon ang si Sister Delihero o si Brother Jerome Darla to please stand. Okay, so Jerome, usa ka architect, naga-draw og balay. Ang ilang mga kliyente is sa Japan.
Yang amo is Japanese. Kanya si Sister Eves, connected po sa DA, Department of Agriculture. And we found them faithful, serving the Lord. And we have also Brother Ray Solon. Brother Ray Solon actively involved sa ministry po. We also give him a authority to preach. Siya ang nagwali atong first Sunday dito sa Matina, Biao. And unsay tawag ani ang deacons, we have, thank you, we have Romel Buante. Mel, pwede ba tindog si Romel Buante? By the grace of God, minyoono na ni siya. Pastora po ang ihang minyoon. Pastor sa Foursquare sa Kalinan. And nag-grant yun ang ilang desire, ang ilang petition, nag-grant. So, we have also Brother Delhero Melchor. Okay, si Brother Jerome pa rin. Derla, Brother Renato Liego, si Brother Louie Ravelo, sa likod. We have also Brother Ray Solon, and also last is si Brother Chodoro Cesar. Brother Chodoro Cesar, unya, sabay siya dito sa Bago Usyero sa anniversary. Okay, thank you. Si Brother Cesar, dugay na po siya, nahimong Kristohanon dito pa sa Dubai. Nahimo siyang church leader dito sa Dubai. And then, abot siya dinhi because somebody nag-refer sa simbahan. Tungod kay ang iyang friend po, nga nakaila po sa kuha, sa kuya dito ka sa Maa, kay kaila ko sa pastor dito, si Pastor Dan. And then, pag ulit niya itong January, diri dahil siya nagsimba. So, and then, nag-eskwela po siya Bible school. Karon. So, that is mana si Chodoro Cesar. And sa deaconesses, we have si Shirley Alfonso, nasa likod. We have Lalay Esmeralda Canillas. Ana-ana ba tayo? Marap beauty queen. And then we have also Evelyn Delhero. And we have also Nikki Derla. Nikki. We have Liego Cherry. And we have Masig Lara Rabilo Cherry. So, mana sila ang mga nominees for deaconesses. Drak, thank you so much sa imong preaching. Actually, ang Ginoo gyud grabe paghigugma gyud sa imuha. Abi nimo unsa kanang ang paghigugma sa Ginoo sa Ginoo sa imuha, ang gibaylo sa imuhang adlaw ba nga makaserve ka sa Ginoo sa Badog Domingo. Ang kalibutan yun, gisakripisyo sa Ginoo ang kalibutan para ma-free lang kag Saturday, Sunday. You just imagine, wala ba mo ma-amaze na, wala ba mo makabaloan na nga ingon sa Bible, God exchange, I will exchange that person in your freedom. I exchange the nation for the sake of your freedom. According to the book of Isaiah. Pero kang Sadrak, abi ninyo, unsa, kalibutan yun, gisakripisyo sa Ginoo ang kalibutan para ang niyang pagiging manager sa McDo. Kapila na ka nga level? 2 o 3? 2. Gisakripisyo sa Ginoo, gisiradan ang McDo nga mahinungdan nga dili irregular ang yang pag-anhin sa simbahan. Unya, every approach nako mingon siya, pastor, murag maglisod jud ko o bahin kung unsang orasa kay dili ako ang nagmando sa kong oras o panahon. Pandemyahon bitaw ang kalibutan, siradan bitaw ang McDo. Wa siya trabaho. Karon nakatrabaho siya, abi niyo unsa? Saturday, Sunday ang free. Ing anak kaka puyo kay Ginoo drak. Kalibutan yun ang gisakripisyo Ginoo para magkaroon ng Saturday, Sunday.
Grabe ang Ginoo. Gikumbinsi pa ka sa imuhang unsa na nimo? Consultant ningon pa nga Drak. Ang difference 6,000. Imo nang ikambyo. Oh, ma'am. Nga naman, taga daw kog bugat nga rason. Kaya ningon si Sadrak, makarest ko Saturday and Sunday. I can attend worship service, I can worship God, I can render my ministry ngadto sa akong buhi nga Ginoo. Hilom ang supervisor. Amen. Can we give God a round of applause for that? Amen. Today also a special day for Ma'am Weng. Today is Ma'am Weng's birthday. Happy birthday, Ma'am Weng. Can I ask you to please stand? We are going to pray over your life. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, lamig yung kayo ang photo nga imong photo chocolate nga imong dalaga kanina. Pero sa dihang nagistoryahan na ni Ma'am Weng kaganina, iko ma'am, imo ang kinabuhi no usa ka milagro nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay ngano man god si Ma'am Weng una nga sa wala pa namatay si the late Nongboy, si Ma'am Weng jud is masakiton na daan. Nana jud siya diferensya sa iyang lungs. Diferensyado na jud kay iyang lungs. But namatay si Nongboy, siya na lang nabilin. Siguro, pertin na yun kayong naghugog yun si Ma'am Weng. Pero gidool na ko siya ko, Ma'am Weng, imong kinabuhi, no? Milagro yun gikan sa Ginoo. He truly sustain your life. Then, isa ko, Pastor, kay napa yun gibilin nga misyon ng Ginoo sa kuha. It is my family. Unsa na lang kung kuhaon ko sa Ginoo niya. Nobody will guide my children into righteousness. Amen. So, may I request Ma'am Weng to please stand and we were going to pray for Ma'am Weng. Can we extend our hands ngadto sa kinabuhi ni Ma'am Weng? Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, sa kinabuhi ni Ma'am Weng. She really, Lord, loved by you and even giving your life ngadto siyang kinabuhi, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa pag-sustain ngadto siyang kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa paggunit ngadto kaniya. O God, sa matag karon ug unya sang kinabuhi, Ginoo, ikaw gayud ang kauban niya. Amo siyang ihalad nga na kanimo. Salamat sa paghatag, Ginoo, ug maayong panlawas ngadto kaniya. Ug dugang pang mga katuigan. O kining mga dugang katuigan, Ginoo, usa ka mabungahon nga katuigan o fruitful nga katuigan ngadto siyang kinabuhi. Salamat o Dios sa paggunit ngadto kaniya, amo siyang ihalad nga na kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Amen and amen. Happy birthday, Ma'am Weng. God bless everyone and the peace of the Lord Jesus